For today's video, may one order naman tayo ng 5 kilos na lechon pabo. At kaya napaaga ko sa General Santos City Food Terminal, Bagsakan, Gensan. At ang laki na ng inayos ng Gensan City Food Terminal kumpara yung sa mga dati pa. Malaki na ang pinagbago mula sa dating Bagsakan. Ngayon, ayos, malinis, maluwag na yung daan, hindi nasiksikan, kaya masarap nang mamili dito. Mura na at saka fresh pa yung mga gulay. Ako si Glenn, bulala, bombero, laki ng load. Tara, samahan niyo ako, bayaran natin ang utang na to. Tapos na ako yung makapamili ng mga gagamitin sa lechon pabo. Syempre, diretso na yan dito sa aking ibay. Slam dunk lahat ng mga gulay dito. Loaded na loaded tayo. Sulit na sulit yung keso ibay. Sa sunod-sunod na increase ng gasolina. Sa laki ng U-Box, pwede pa paglagyan ng iba pang gulay na pinamili. From Gensan Bagsakan, rekta na tayo pauwi ng Nopol para makapagluto na ng ating lechon pabo. Minsan na ako makababa ng Nopol kaya nanibago ako dito sa Pindaton Avenue. Working na pala yung bago nating mga traffic light dito. Ganda. Pagkadating sa bahay, nilatag na agad natin yung mga gulay na ating pinamili. Kitang-kita nyo, fresh na fresh yung mga gulay natin dyan. Ganda-ganda. Yung carrots, mura na mura. 20 pesos lang ata ang kilo ngayon. Ito naman yung ating pabo. Kagabi pa to na siguro nasa 12 hours mahigit na rin itong binabad. Kaya kitang-kita ang tingkad ng kanyang kulay at siguradong manuot na yung lasa at timpla. Ay ready ko na rin yung mga ilalagay natin sa loob ng ating lechon pabo. Fresh na sibuyas, carrots at saka tanglad. Baguio beans, carrots, patatas at saka bell pepper. Ito yung gagamitin para sa blanched vegetables. Patapos hugasan, pwede na itong balatan at saka itabi muna bago i-blanch. Ang tingkad talaga ng kulay ng mga gulay pag alam nating fresh, bago. Matapos timplahan yung pabo, pwede na itong isalang sa ating uling. Slow cook lang ang diskarte ko sa pagluluto ng lechon pabo. Kaya mahina lang talaga muna yung apoy o yung baga ng mga uling. Sa parang ito, sigurado ko hindi sunog ang labas at saka hilaw yung loob ng ating lechon pabo. Saktong-sakto lang talaga na lutong-luto yung lechon pabo sa pamamagitan ng slow cooking. Literal na slow cooking yan. Umabot yan ng 3 oras mahigit yung pagsalang ng lechon pabo dito sa ating lechonan. Ako mismo ang nagluluto ng lechon pabo sa ngayon. Sinisigurado ko at kinokontrol ko talaga ang init ng ating lechonan. Sa pagkontrola ng init, nilalipat-lipat ko yung mga uling. Kung saan yung kailangan na mas mainit o kailangan maluto na parte, doon ko nilalagay yung uling. Sa paglipat-lipat ng mga uling, gumagamit ako ng stick na yari sa aluminum yan para siguradong hindi tayo mapapaso. Mainit kaya yan. Kung napapansin nyo, habang tumatagal, paiba-iba na yung kulay ng ating lechon pabo. Habang nagmatagal din, nagmamantika na siya ng sarili niya. Kaya binabrush ko yan para evenly yung distributed yung ating mantika para sabay-sabay din maluto yung kanyang balat at mag-crispy. Habang nakasalang naman yung lechon pabo, piniprepare ko na yung mga gulay, na yung iba-blanch ko na mga gulay. Nag-prepare na rin ako dito ng ice bath. Madilian lang naman yung pag-blanch ng gulay para siguradong hindi ito madurog. Kaya meron tayong ice bath para ma-maintain yung kanyang crispiness at saka kulay. Ito naman yung mga Baguio beans, susunod ko na. Kasi magkaiba ang kanilang luto na patatas at saka carrots. Maproseso talaga ang aking lechon pabo. Kaya sulit na sulit yung mga customers natin na makabili ng order ng lechon pabo. Saglit lang din yung ating mga bell peppers. Pag malapit na maluto yung lechon pabo natin, nagto-torch din ako. Yung pagto-torch ay ginagawa ko para siguraduhin masunog at mawala na lahat ng mga natitirang yung maliliit na mga balahibo. Liban sa matanggal yung maliliit na balahibo, kahit papano nagbibigay din to ng extra crispiness sa balat ng lechon pabo.
Dahil luto na yung ating lechon pabo, nagpe-prepare na lang ako ng gloves natin para iahon na yung lechon pabo at saka yung patty. Yan, nilalagay po namin yan sa isang aluminum tray para presentable naman yung ating lechon pabo. Pinagtutulungan namin ni Mrs. yung pag-ayos ng aming lechon pabo. At kasama ko na rin siya sa pagluluto at saka hanggang sa pag-deliver na rin ng lechon pabo. Free din pala yung ating sauce ng lechon pabo. Yan yung business din ng aking pinsan, Sukang Pinalami. Kaya nagpipati na kami, nilalagay ko na yung mga blanch na vegetables. Matapos ilagay yung mga blanch vegetables, yan na, siselyo na namin gamit ang isang cling wrap para ma-maintain yung temperature ng ating lechon pabo. Ma-deliver natin na fresh and hot yung ating lechon pabo. Ayan, final touches na lang kami sa packaging ng aming lechon pabo. Secured na secured dyan. Tatalian ko pa yan, baka tumakas pa. Alright, naka-thumbs up na ako. Ibig sabihin, ready na for delivery yung ating lechon pabo. So, ito na, mabilisan lang. Dito na kami sa bahay ni customer. So, hatid na natin yung napakainit, napaka-fresh na lechon pabo. Secure na secure yan. Door-to-door delivery. Kasi malapit lang din naman yung area nila, ma'am. Ngiting tagumpay, nakatanggap na ng payment galing kay customer. Payang tip binigay si ma'am. Masalubong galing yata sila ng ma'am sa travel. Nabigyan tayo na. Once again, thank you very much kay Ma'am Nel. Appreciate natin yung tip. Social yung tip ni ma'am, isang 2 mulak na ensamada. Salamat po. Alright, see you sa next video. Thank you.